Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rogel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Polleros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Cabitan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Gripo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Okay, Marinalda, magandang umaga Pilipinas, kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora mismo dito lang po sa Bicol TV Sorsogon. Live na live tayong mapapanood sa Facebook page ng Bicol TV at sa YouTube channel, live din tayong mapapanood. Kaya abangan po ang pagtagal ng ating mga napapanood na issue dito lang po sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. At ngayon po ay araw na naman ng Miyerkules, petsa 5 na po sa buwan ng Pebrero. 10 months na lang, Pasko na naman. Kaya galaw-galaw tayo mga kaibigan. And ngayon po ay sabi ko araw ng Miyerkules, siyempre yung hindi pa dyan naliligo, maligo na habang hindi pa kayo nangangamoy. And siyempre mga kaibigan, samahan niyo po ako sa pagtalakay ng mga napapanahon na issue, mga kaganapan sa labas. Dito lang po yan sa Bicol TV Sorsogon, ang nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon. Yan. Sabi nga, wala nang iba, nag-iisa. And happy watching muna kay Attorney Atan Balintong, aspirant for board member, 1st District Province of Sorsogon. Yan. And sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon, si aspirant Municipal Councilor Ilian Monreal Yona ng Castilla, Sorsogon. Happy watching din sa ating ginagalangan na dating mayor ng Castilla, Sorsogon, si Paddy Bermillo. Of course, kay Attorney Joan Lorenzano Aquinde, happy watching po. Dito lang yan sa ating programang Issue Ora mismo. At ngayon biglang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, 38 vloggers in-snub, fake news proved ng House. Warrantless arrest versus boat buyers nilarga ng COMELEC. Pangulong Marcos, BP Sara, trust ratings bumaba ayon sa SWS. Mercado, bagong PhilHealth President, Neres, itinalagang PIDEA Chief. 35 kilong bigas, mabibili na. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal. 38 vloggers in snub, fake news probe ng House of Representatives. At sa detalye, hindi sinipot ng nasa 38 vloggers ang pagdinig ng binuong Tri-Committee ng Kamara kaugnay sa pagkalat ng fake news at disinformation sa bansa. Sa halip, dumulog kahapon sa Korte Suprema ang ilang vloggers at hiniling na pigilan nito ang House na gawin silang resource persons sa mga pagdinig ng Tri-Committee sa fake news. Sa 41 inimbitang social media personalities, 3 lamang ang sumipot kahapon sa pagdinig.
Layunin ng investigasyon na pinamumunuan ng Tripartite Committee ni Representative Dan Fernandez na talakayin ang papel ng mga online influencer sa pagkalat ng maling impormasyon. Bunga nito ay nag-issue ng show cause order ang TRICOM laban sa mga hindi dumalong vloggers kabilang sina Elizabeth Joy Cruz na alias Joy de Viber sa online, Crisette Laureta Chu, Mark Anthony Lopez, June Abinas Jr., Dr. Richard Tesoro Mata, Aaron Peña, Suzanne Batalla, Ethel Pineda at iba pa. Samantalang ang iba pa sa mga pro-Duterte vloggers ay kani-kaniya ang excuse letter para biyang katwiran kung bakit hindi sila nakadalaw sa pagdinig. Batay sa inihaing 21 pahinang petisyon for certiorari and provision na humihiling ng temporary restraining order ng grupo laban umano sa saligang batas ang mga hakbang ng Kamara kabilang ang pagbabanta ni Representative Robert Ace Barbers at ang pagpasa ng resolusyon bilang 286 na nagregularisa sa mga post ng vlogger sa social media. Nasa 13 individual na kinibibilangan ni dating Press Secretary Atty. Rose Beatrix Trixie Cruz Angeles at Lorraine Badoy Paspartosa ang naghain ng petisyon sa mataas na hukuman at kinuwestiyon ang obligasyong dumalo sa investigasyon ukol sa fake news at disinformasyon. Tinukoy bilang respondent sa petisyon sina House Speaker Martin Romualdez at Representatives Barbers Dan Alvarez, Tobias Chanco at Jose Aquino II. Sa iba pang balitang nasyonal, warrantless arrest versus boat buyers nilarga ng COMELEC. At sa detalye, binigyan ng Commission on Election or COMELEC ng pahintulot ang mga autoridad na magsagawa ng warrantless arrest sa boat buyers or at boat sellers para sa May 12, 2025 national and local elections. Nabatid na inisyo ng COMELEC ang Resolution number 11104 na nagpapahintulot sa mga law enforcers na arestuhin ang boat buyers at sellers at nang walang warrant of arrest. Kung ang mga ito ay kanilang naaktuhan sa pagbili at pagbebenta o tangkang pagbilin at pagbebenta ng boto. Anang COMELEC, ang naturang resolusyon ay nagpapalawak sa autoridad ng Committee on Kontrabigay ng poll buyer na i-monitor ang boat buying at selling sa eleksyon. Ang lahat naman ay maaarestong boat buyers at sellers ay kinakailangang dalhin sa pinakamalapit na police station habang ang mga materyales na ginamit sa boat buying o selling ay isasailalim sa kustudya ng pulisya. Pangulong Marcos, VP Sara, ratings bumaba ayon sa SWS. At sa detalye, bumaba ang trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa idinaos na survey ng Social Weather Stations or SWS na inisponsora ng Strat-based Consultancy noong Enero 2025. Mula sa 54% noong Disyembre 2024, bumaba ng 4 na puntos ang trust ratings ni Pangulong Marcos sa 50% na lamang noong Enero 2025. Samantala, mula sa 52 noong Disyembre ay lumagapak sa 49% ang trust ratings ni VP Sara. Ayon kay Strat-based Institute President Professor Dindo Manhit, ang pagbaba ng ratings ng Pangulo ay may kinalaman sa inflation o patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Samantala, sinabi rin ni Manhit na ang pagbaba naman ng ratings ni VP Sara ay direktang may kinalaman sa hindi pa nasasagot na katanungan hinggil sa paggamit niya ng milyon-milyong confidential funds ng kanyang tanggapan. Ang survey ay isinagawa sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa may 1,800 registered voters nationwide mula Enero 17 hanggang 20. Gamit ang weighted area estimates based sa 2023 Project of Precincts data ng Commission on Elections. Tinanong ang mga respondents na bigyan ng grado ang kanilang tiwala sa iba't ibang personalidad sa scale na very much hanggang very little.
Sa iba pang balitang nasyonal, Mercado, bagong PhilHealth President. Neres, itinalagang PIDEA Chief. Nagtalaga na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong President at Chief Executive Office ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Si Dr. Erwin Mercado, isang US-trained orthopedic surgeon, ang ipapalit kay Emmanuel Ledesma Jr. Nagsilbi rin si Mercado bilang Vice Chairman ng Mercado General Hospital Qualim Health Network simula Marso 2021. Nagtapos si Mercado ng Doctor of Medicine sa University of the Philippines noong 1987 at Master of Medical Sciences in Global Health Delivery sa Harvard Medical School noong 2023. Samantala, itinalaga rin ng Pangulo si Isagani Neres bilang bagong hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA. Papalitan ni Neres si PDEA Police Chief Police Major General Moro Virgilio Lazo. Si Neres ay nagtapos sa Philippine Military Academy Class of 1984. Nauna na rin siyang itinalaga bilang Undersecretary ng Police Affairs ng Office of the Presidential Advisor for Military Affairs. At sa pinakahuling balitang nasyonal, 35 per kilong bigas mabibili na. Maaari nang makabili ang publiko ng bigas na 35 pesos kada kilo sa mga pamilihan kasunod ng deklarasyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng Food Security Emergency para mapababa presyo ng bigas. Subalit ayon kay NFA Department Manager Roy Untiveros, ang deklarasyon ng DA ay maaari magdulot ng pagkalugi ng NFA ng 2.25 billion pesos dahil sa pagbebenta ng mas mura kumpara sa presyo ng bilihin nito. Aniya, mapipilitan ang NFA na ilabas ang kanilang stocks na well-milled rice sa mga local government units or LGUs, government-owned and controlled corporations or GOCCs at kadiwa ng Pangulo KNP sa halagang 33 pesos per kilo. Tinatayang nasa 12 to 15 pesos kada kilo ang malulugi sa ilalabas na 150,000 metric tons sa loob ng 6 na buwan. Ang mga stocks ay ilalabas sa Food Terminal Incorporated at ibebenta ng 35 pesos kada kilo. Samantala, ibinaba ang maximum suggested retail price ng imported rice sa 55 per kilo simula ngayon mula sa 58 sa Metro Manila. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik mo inyong likod, makalisang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bigo TV.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, nagbabalik kita sa satuyang programang Issue Ora mismo ngunyan na daw ni mga tugang. Miyerkules na naman po, petsa 5 na po sa bulan kan Pebrero. And syempre sabayan po ang kunindo sa pagtalakay kan mga issue tangunyan. Lalo na po kumusta na daw ang tulad dyan sa Himaluto asin Pamurayan, ang connecting Himaluto and Pamurayan, na po ang estado kayo ni dyan. And nagangalas kita mga tugang pag-agita dyan sa Buhatan, going to Hamislagan, luwas ng Sugod. Ba paspasan ng repair, paspasan ng trabaho. Baad kinalampag na ni kang DPWH. Bakit kinalampag na ni kang DPWH, kaya pait-pait na ang trabaho dyan. Sana man lang talagang tutukan na ini kang DPWH. Maging seryoso kita sa mga araw kayo na sitwasyon. Paras na lang mo dyan sa going to Pamurayan. Paras na lang mo dyan, going to Pamurayan, kapiranggot na lang yan na porsyon kang dayon sa simento. Wala na nga siguro yan pero wala na nga yan 10 metros. Pero na lang yan. Dahil pa lamang yan na kumbaga dahil pa lamang yan na hahaman. Hello, Kap. Duman pa ako matawag sa Saro para ko pa ang mo. Ang pa ang mo, Kap? Video call or audio lang? Opo, sa video call po ako matawag po sa video call. Simbagom na lang po. Opo. Okay, so ang tabayanan po ang satuyang mga kaulay ngunyan. Nakalog na duman si Kap. Sa Barayong. So Barayong dyan. So Barayong Pamurayan na Barayong going to Himaluto. Paglaog mo dyan, ina niyang dahil pa lamang yan na ayos-ayos. Nagangalas kita. San taon na? Tapos siyempre 2024 pa ito. 2024 pa. San taon na itong kabubungkal. Dahil pa lamang ito na tatauaning onra kang sa tuyang kontraktor o kung sisama ng kontraktor kayo ni hanggang ngunyan dahil pa ito natatawan ning magkakanin kong atensyon na matapos na ining trabaho. Sabi ang kontraktor daw kayong taga-Erosin. Diyos ko naman, tawa naman hindi ning oras na matapos na ini. Bakit finish project na nga nini. Tapos dahil pa lamang din papait. Imagine mga tugang, kapiranggot na lang. Dahil daw na matapos-tapos dahil lang sa may puno na dahil na puputol. Kanikuha na dahil lang sa puno na yan dahil yan dahil yan matabas para sa rong puno. Dahil matabas, yun nga sa Capitol. Pinait-pait nindo ang mga dyan. Pinait-pait nindo ang mga puno dyan. Gabos. Na naputol. Para dyan sa Pamurayan, going to Barayong.
Diyan party kang ginlahon, dahil pa nito maputol-putol. Perang bulan na yan mga tugang, ha? Perang bulan na. Pag mauran, pipilapan. Pag kawas out, kawawaan mga nag-agi dyan. Kada ikaw doon tawag tabi, tada nagdalag sa kuya si dahil nakalaog. Pwede dyan mag-call. Dahil na dahil na ni Kap ang mag-apo digdi. O dahil na sisimbag. Dahil na sisimbag niya Dahil masimbag ni masimbag ni Kap ang call. Masimbag ni Kap ang call nato sa baya Okay, di na siguro kita maapod. Ha? Ano yan? Saan ka ikaw nag-upload? Dahil man Dahil ni Okay. So, di kita ma-call kay kay Kap sa na lang. Sa tuyang video call. Sa very important po ini na topic tangon yan Very important ini na topic kay sa sarong kapitan. Okay, Kap, good morning. Kap, good morning. Live na po kita sa tuyang programa sa Isyo Ora mismo. Apo, good morning po sa and sa kapos na Sorsoganon. Yes, makinahida po. Opo, sir. Mga tugang, nasa linyada po si Kap Jojo Heraldino, kan Zone 2 Bulan Sorsogon. Minauta po na talagang makaulit si Kap Jojo dahil lang nagdalawang video ni Kap. Kaya, okay, so, Kap, duman po, dahil mo po nasisipag itong saro ko na pick up po daan. I-try ko po ulit ito na saro na pick up po daan sa imo para makalog po ang video call mo. So, saro po na ang Isyo Ora mismo. Opo, okay. Wait lang po Okay. Try ta ulit si Kap para makalaog. Digdig. Yan. Para makalaog si Kap. The very important ini mga tugang na makaulit po digdi si Kapitan kang Zone 2 Bulan Sorsogon, si Kap Jojo Heraldino. Dahil nga ikan sa tuyang issue na tutukaron dyan sa Bulan Sorsogon. Ayan, standby lang po habang pagkukonekta si Kap Jojo. Kap, pwede po na po simbagon? Sa tuyang call? Dahil talaga nagdalaog si Kap ha. Dahil nagdalaog si Kap sa video call niya to. Ayan, so habang pighalata po ang linya ni Kap Jojo Heraldino direktamente dyan sa Zone 2 Bulan Sorsogon dahil lang po sa issue na talagang tutukaron ta sa iya. Okay, Clark, natataday naglalawag sa ang call ni naka-join naman siya digdi, i-join na ha? Dahil man naglalawag. So dapat maglawag digdi ang ang video ni Kap Jojo. Dahil man kita nakakalaog.
is nasa Bulan, Sorsogon. Wait lang ha. Aha. Ni-remove ko. Ano daw ulit? Laog digdi, oh. Ilaog mo daw digdi. Dahil man naglalaog, ni-remove ko ulit. Si Cap Jojo Heraldino. Ano mo dyan? Laog mo. Nganing makuha. Taan issue saya, no? Cap Jojo. Dahil yata accept ang ano? Ang ano ni Harold. Okay. Ayan. So, halatong tapo, ano? Kung makalaog na si Cap Jojo. Kanina po, dahil pa nakalaog. Ayan, so ayan na, nakalaog na si Cap. Cap, nakalaog ka na po. Good morning po. Ay, good morning po, taga-boss, sir. Opo. So, ayun po sa gabos, ano? Medyo naantala kita dahil nakalaog ang linya kanina, pero ngunyan, okay na. Alive and kicking ka na po. Kumusta po, Anbulan? Ay, okay na po. Mabutat na ayos. Oo. Particular po ano diyan sa imong nasasakupan na barangay ang Zone 2 Bulan Sorsogon. Ngunyan mari-mari ang panahon sara garo makaralawod na ang mga paralawod niya to. Yun po sir, kanya din na paglawod kasi may ng panahon. Tamang-tama lang ang panahon. Tama-tama hangin. Okay. Kap, gusto ko lang po talagang makuha sa imo ang bilog na detalye ano kay itong nirescue nindo. Nirescue nindo duman sa Pampanga pa. So hali po sa imo, itao ko po ang linya. Ano po talaga ang pinakakumpletong istorya ka ito? Okay, so na Wibis na may isang mama na nagtawag sa kuya na nagapatabang na akin niya, daw ang puting ban. Okay? And nag-uuli talaga ako. Sabi ko, sige, pagkaga, trabaho ko yan. And imbestigahan ko kung napigatan mo kasi bata na ako sa mga puting ban. And di naman pagkaga, di naman ko sa papa, pinapot yung totoo. And sumabi, totoo talaga. So, akin niya, na pinasakay sa ban, duman sa may kapapatapan niya na Ronginda. And dahil nagparam sa iya kung tayo maduman. And kaya nag-uuros yung taga-boss. Ngunyan, pagkabot yan mama, halit sa masbati sa mama, pagkabot ka mama, is sabi ko, hindi, blatter na ako sa barangay, and mag-iimbestiga pa kita. And yun nga, pagkatapos ka ng blatter, may imbestiga pa ako na batid, na sabi ito tama, ang biyahe niya kanakin niya is taluman sa Pampanga. Trabaho daw, duman. Trabaho ba ko man itong, basta matrabaho daw. Minoridad ko yung nabatid, hindi sa isang news. Kaya yun, nagpa-ato kami sa Bulan MPS. Nagpa-blatter, nag-report sa and yun nga na investigation day and Kabanggan Bulan MPS. Nalocate na po sa location na nasa Tinihero, Pampanga, Candaba, Pampanga. So, lugar na pigdumanan. And nakuha man suban na sila kayan, sabi na nahiling namon, luman sa katahid na harong ang barangay and sa Sabang Park, nakuha miso 8 number and the insert sa LTO. So, mo sa diri. Ngunyan, hanggang sa sabi ka kanaki, ito na daw siya sa Pampanga. Nagtrabaho na. Tumix na sa mama. And ang nagparawuri, naghihibit delikado. Is ang ginibo namon, ang ginibo ko, kay Baswagi, ito na, nagbiyahe kami pa duman sa Pampanga. And na-report namin sa anti-trafficking, regional anti-trafficking, human trafficking. Sa Pampanga, Region 3. And inaksyon naman tulos. And kinoneksyon Kanda. So, Kanda MPS. Kami interpret operation, tayo isang nag-router, nagiging kachat ko na, nagiging katext ko na natawag mi sa akin, nakuha kami sa akin, and natawag mi siya sa 6,000 pesos. Pigagan niya, 3,500 daw, para sa pamasahe kan aki. Para makuha,
Sibayan ng ISO 35. And sabi ko, okay, ginuha ko pa yan kay sa Ismail bilang tabang mo sa muya, pasalamat. Ang matayuan ko na talagang itaw niya sa akin, ito ko doon sa akin. And yun nga, nagkagigwa kami kay entrapment operation naman sa Barangay Tinihero, Candaba, Pampanga. And nagabot niya naman na media, luminawas so nag-recruit is ito, nadakap namin ito, duman mismo sa enduro niya sa akin, and nakuha sa akin, na-risk sa akin. So, bali... Risk ba ito sa'yo? Kung di sa iba nadara, itakulo na po na ng mga akin na padala niya, diba sa Pampanga and Bataan? Oo. Oo. Mga taga-bulan. Mga taga-bulan. Pero ining saro na akin na rescue nindo, konfirmado ni na taga dyan sa Zone 2. Taga-Zone 2 po, opo, taga-Zone 2. Oo, so wala po ining ibang mga kaakian na kaupod? Before sila ka na rescue, pag-rescue ng taga-Zone 2 is may nauna pong taga-Zone 2 pa and taga-Barangay Aquino na ito na duman sa Parapiles Bataan, duman po ni Darakan, duman pinag-awan ng suspect. Harayoon, Maribeles Bataan. Opo, actually ito masasaro duman. Dahil nakahali pa sa, di ba nahabot pa maghali sa ano niya, gusto ko tayo i-rescue, kaya lang sabi niya, tapos niya lang daw sa 1 month na trabaho, para itong 3-5 na bayanan sa pamasahe is mabayanan sa amo, and susobra, yun so, ibiyahin na pa man, igawa ng iguwa sa papa, si papa niya ito sa Manila. Ito. So, sa Parapiles Bataan. So, bali, nakuha mo yan, risk rate pabalik is bali 4 na aki. 4 na aki ang na-rescue nindo? Iyo po. So, ano yun, sir? Puro pinag-upload ulit. Kaya gusto ko lang po iparang sa mga, sa mga papayas ko, barangay captain, mga magulang na maging mapagmasid, paputon, kung sa'yo madumatwaki, panganing baka mag-iwan mangyari. So, ini po na aki, sir, taga-bulan, dahil dyan ang ina nasa Masbate nagtatrabaho. Iyo po, ito ang lumang sa Masbate. So, papa, yan yung urban. Oo. So, gusto mo sabihin, Sir Tabi, dahil ini ki pagkaaram ang magurang ka ini na talagang nag-iba duman sa, sa recruiter? Iyo po, dahil po ang pag-aaram, tapos nag-text na lang sa akin na ito na siya duman sa na nagbiyahe na siya. Kaya sabi ka na bumalik ka digdi. Kaya lang, di ba makabalik ka suban, ito na sila talaga nagbiyahe na. Kaya ito nagkanta kami kay Rescue, Interpret and Rescue Operation naman sa Candaba. So, ano ini, sir? Kang nagkanda ka mo ng operation na ma-rescue ng aki, talagang dakol ini na proseso? Iyo po. Kasi bako lang itong kami sa so dumaan, regional anti-person trafficking, anti-trafficking in person, region 3 is talagang magayunan na paka-organize mga coordination. And nakuha talaga tulog dito ng aki. So gusto sabihin, sir, ini po na ba napigamit, taga-sign po talaga ini, may pigsasabi man na daw ini, taga-Sorsogon man lang? Opo, sir. Kada mga rescue sa akin, inapit ko siya, kilala nga na ako. Ito pala, taga-ulan man, kaya lang duman nagtatrabaho, taga-sideline lang. Ako ang pamasahe kay 3-5, mautang sa Edro yung 3-5 para pamasahe, pero pamasahe guys, 2,000 yan income. Kaya lang, sir, sabi nga ni, ang kaukulang kaso kayo ni is minor de edad. Minoridad. Wala pa kung magawa kay katabang, problema kung magawa kay katabang, kung bakuin yung minoridad. Kaya lang, sa minoridad niya, may pagtatrabaho dyan sa Pampanga, Bataan area. At saka dapat igawin ng parents consent. Yes po, kasi actually kasi may parents consent, bawal yan, binabawal po yan na child labor. Kasi minor de edad. And gusto ko lang sila yan, duman sa mga nagabiyahin
tudor. Ang gusto ko lang itayuhan na before sila magpasakay kan mga pasahero, makamulinda na ini minoridad. Kung bako magsabi, okay na ako, agadang ki birth certificate, kung birth certificate, magduman sa barangay, hapon bago ipasakay, bago ibiyahe. Mananamay po ang van na nagpasakay din. Makikitong nga namin, pinitong may kasuhan kasi ayos siya sa naging dahilan kung paano ito nakadabot duman sa Pampanga. Oo, accessories of the crime yan. Iba mga mawapang ka, nadurudor, yan. And alam mo sir, minsan talagang sabi na nga ni yung problema kasi iyan ang mga nagbibiyahe, nagpo-post pa na may biyahe nga kami from Sorsogon to any point of Luzon, yung inilugod na nagkakausa ng piglunadan lang. So naging ano pa siya kasangkapan, paghuna lang siguro niya is regular na pasahero. Oo, kaya saan mo niyan sir na? Sa mga hindi ko yan maging address sa tuloy kasi pagbalik din nagsasabi kami sa van talagang dahil mag-isa, dahil paman nag-iwas sa dako o yan ang pinaka-sumada dahil mag-isa and illegal na pagbiyahe kayo eh. Yan nga illegal talaga na pagbiyahe lalo na ang sakay. Totoo na nililigdi sa bulan sa iba-ibang pagtingan sa Sorsogon, hindi ko lang alam ko patago siya pong kayo. Actually, kinakatabang maligang panahon ng pandemya. Pero sa kanya, halos patago kayo nag-operate. Mga araw kayo na. Ngayon, halimbawa, may krimi na ginibo, madali ko lang sa Nisar Pagdulag. Tama? Oo. Tawagan mo lang duman sa lugar ng Dumanongga, pwede ka na isakay, diretso ka na. Nakadulag ka na. Halimbawa, may krimi na nagibo. Nakadulag tulos. Exactly. Kasi sakay lang sa kayo, yung mga hapot-hapot na ta. Masahin. Dapat may mga sana may mga concerns sinda. Paligay ngaki. Tama sir. Tapos i-pick up lang, napas, diretso na. Tama, kasi kaya sa mga pick up ang pixie service sinda, door to door. Kaya pag agi sa ito, hapiton mo nga ako di. So, sakay na diretso. Yes po, opo. Kaya kung may ginaginibo, makatulad na talaga. Magayon ang pinapangapo din mo, sir. Kasi binabantayan man nila sa mga kung saan may checkpoint, matulad sinda, bahagi sa daing checkpoint. Yung nga Sir, sa kunya, nasa ina po, nakakustody ng ang driver as in ang van. So, driver sa kaban, driver ng van, dahil naman po yun na akto na naghilingan kami kasi nag-chat siya sa kuya, ay nag-isimbag sa Facebook na tatadawin ko panatangan siya. Sabi ko, pakiampahan ka sa kuya sa barangay yun, tangaling ginawin mo ang imong participation, tangaling dahil ka makulong. Kasi kung hindi sa mo yung makipagsabuatan, akto tatabrit mo duman na nakapilit, ito ba duman sa iba, dapat maliski pa ito. Ito sir na recruiter, nasaan po niya nakakustody? Ito po niya sa sir, sa Candaba pa. Sa Candaba. And sa pagpaila mong kaso, pinagtakaso man prosecutor kasi so akin, nagbuwa pa siya na tinugutan siya ng magurang. And direksyon kan prosecutor na dapat lahat daw pinugutan ng magurang. Kaya ko niyan, pagbalik-balik din, pasamantala na sir, so suspect. Kay kaipuan magapilagay ka naman na dahil siya nagtugot. Tama. And ganyan, may apilagay na sa ama na talagang may conversation pa na dahil kanya tinugutan. Kaya pabalik kami naman para mag-file kaso ulit. Sir, saro lang aki so ibang aki sir na na-rescue nindo sa kumusta pang kamagtakan kayo ni? Nakabalik na po sa magurang pag-alib sa San Fernando is nai-turnover billing sa DSWD dito sa bulan through the MSWD head, Ma'am Ansamo Maya Higuso na MSWD head, si Ma'am Adelpa Espresia. Nai-turnover billing, naitala po is mga magurang ng mga aki. And nag-aginig intervention. Okay sir, ang hapot ko lang po kasi yaan na po ang mga kaakian na arresyo. Paano po ini naagihan nindo? Kasi ang aram ta po saro lang ining toyo nindo. Ining latest na naghagit sa imong tabang. Alagad man nareksyo pa kamong iba. Ano po ang naging sistema kayo? So sir, sabi ko ay paghali ko naman sa Pampanga, paghali ko naman
susaro, sabi ko sa dumaan sa recruiter, para di ka makulong, di ka manganahan. Ituro mo itong iba pa. Sabi ko, ituro mo ba yan? Harap ko ikaw masa na kayo nga nagparapadagdi. And susaro, nakuha niya, pinadala niya sa van, and takaw ni Madigdi. And nagdiretso mo sa DSWD. Tinukulang ko sa driver kan ba na idiretso. And doon naman, sir, sa akin na ito kan, kaya na ito kan van, pagkasursod ka Manila, ay Pampanga. Pagabot sa Pampanga, nanaraman ng driver na akong pinaso bakla, so recruiter, ang ginibukan ba, pinababa na, dahil na kaya ka mong mga lumanan, o kaya dahil ka mong pamasahe, o gusto na pinababa na duman sa Manila. And maray nga na itong Tarumagi, may kakilala sa Manila, na dati man duman na kaya ni Star, tinawaga na duman sinday darahon. Kaya na itong Roger duman sa Kabulan Manano na kilala ninda. And itong sabi ko, ma'am, isabay ko niya pauli. Kasi sa iyo, talagang mga yan, biktima kan illegal recruiter. Sabi niyo ka, maray nga nita, di pa nakadiretso. Maray nga may kakilala ining sa Lumaki, hindi sa Manila. Kung dahil, babayaan na lang talaga sa tinapukusahin. Nag-iibig niya, di ba? So, anong nangyari ka? Parang one stone in 4 birds? Ano nangyari sa operasyon nito? Yes po, sir. Yes po. Oo. And grabe yung illegal recruiter, talagang... Actually, sir, may mga itong illegal recruiter, sabi ko sa iya, para di ka magsulod yan sa kulungan, itulungan sa kuya sa mga ibahan mo. Kunya, para turong sa kuya, para sa kuya sa mga pangalan. Kaya, pakatapos kayo yung mga pasilyo, gusto ba ko ko kayo nag-uruli, nag-kita yung mga nag-recruit, nakula yung ko. Oo. Ito na yan, pagkaraduba na yan, and sana di na mag-utro. Sir, ano po ang maapot ko lang, sir, ano po ang line of ninda, sabi ng trabaho ninda duman, pag-abot? Duman, sir, pag-abot mo sa nakuha may kayang haki, sa bantay sa tindahan, yung gulayan, iba, togihan, duman ang trabaho togihan, tapos, so iba, sa karong. Ayan lang, sabi ka, duman, sa enforcement ka, child trafficking, may mga mulos na duman na ang inigibo na dalawa duman sa minoridad, tapos duwang ka na advance ka recruiter, tapos yung silon, ililipat naman sa iba naman, palipat-lipat, hanggang sa hindi na kukuha nila, prostitute na. Jesus, grabe, So talagang inikap. Kaya parang nga natin na recover. Oo. Recover tayo yung and talagang nagkakaupay pa namin sa barangay. Yes, Kap, saludo ako sa imo, Kap. Ay, ini lang po, pag-imagine ko, ang biyahe nindo duman, talagang kaya po nindo maggastos, pamasahe, pagkaon, oras. So, shoulder po nindo ini o saan po nindo ini piko Actually, sir, ang pamilya na tapos sa pa duman is pag-ambagang kami kay mama, sabi ko mag-play kasi di pa kami nagkasahod, sabi ko, pag-ambagang kita pa duman and babalik para makuha ka lang inilaki mo. Kasi talagang grabe ng nirabiyos ka na kan mama, at so mga magurang, kan ibang haki. Ay, grabe sa mga yan. And talagang boys sa rin na kinibumi kasi sabi ko baka may mga kontak yung mga sindikato na. Yung hindi kaming magbutang sa manin. Pari nga hindi pa mga masyado organize. And talagang sabi ko sisi ang kapitan na makusog ng buting araw kayo ni. Dapat kayo ni. Talagang buhay ni Kap. Pagpasiring lang dyan. Kumbaga, kumbaga, delikado na. Tapos ang abutan mo pa duman, mas delikado. Yes po. So, Pampanga, naman sa Kapulipas, is nagbiyahe pa kami kay Sarong Oras, tapos naman sa barangay, sa Tinejero is halos medyo wala naman ang sudalagan may paduman sa barangay nito. Taka yun, may distansya talaga. Kung dayo mo patris ang dayo ka talaga makakawa itong mga akin. Okay, Kapera, kamo na personahe na nagpasiring duman? Bali, sumama, tapos ako, dabay duwan pa kami. And, plus monitor ko itong recruiter na sabi ko, suporta niyo tawag isa mo, talagang pinasulo pa tanghaling
magluwas. So, epektibo. So, welcome to operation. So, ikaw ka man, Kap, ning kaiba na driver? Bali, nagpas lang kami. Binas ng dampasiringdam talagang grabe ni na sakripisyo mo, no? Dapat, Makulugod na lang, sir. kaya bako lang, dapat nga may escort ka muna police. Siguro, dapat siguro, kasi hindi nga karaw-araw itong bigyan namin. Kaya lang, maraming ako lang bagay ang pananisan ng mga partner today. Kasi yung mama is member ka, Beta Sigma. Ngayon, nag-group chat din ka, bigyan na niya na nawawala sa akin niya. Chimpo, so, kahit kantin ka, anti-child trafficking naman sa region is member of Beta Sigma. And that's Chimpuan sa taga-Sorsogon. Dyan sa Sorsogon City, taga-Bulabog. Oo. Mga Gisalba. Kaya talagang, sabi ko nakatabang ang paternity dahil sa Baden Road is na-inform kami and natabangan talaga kami itong police na ito. Yan ang, Beta Sigma. yan ang tunay na fraternity, nakatabang, bakong nakatabag. Okay, Kap. Saludo po sa saludo po sa duman sa mga taga regional anti-in-person trafficking unit dyan sa Region 3. Talagang asikaso kami, pinakakang kami naman, talagang trabaho, and sa mga taga-Candaba Police, I thank you, and MSWD Candaba. And thank you din, hindi sa mga pulis ng ambulan, and sa MSWD Cambulan. Tatabangan pa kami madagdagan itong kaso ng bakla na ito. Talagang tayo ditong palagpasaw. Sayang sabi nga ni Bagat, pag-argayan. Tawagan ko lang sa baka sila ngayon, kung yan hindi ang minakunso kanila pagkatao, magduman sa barangay, and mag-iba kami sa PNP tanganing Daisindaki Badamay, duman sa kaso na mangyayari. Oo, tama, no? Isurrender din daw, surrender din daw. Kasi makabot sa Pampanga. Okay, Kap, hagano ko pa sa imong mensahe duman sa mga magurang niyato, asin sa mga kabataan, na sabi nga ni, ang pag-wonder, bakong ginigibo ng ini na experience. Okay. Sa kapos na kabataan, sa mga minority, dahil itong basta-basta lang na iba kung sa inyo gusto ninyo mag-adventure sa buhay, bako kayan, mapapahama ka mo. Huwag niyong susubukan, sabi Presidente. Huwag niyong subukan. And sa mga magurang, pirmita pagriparo na before anak kita, and all the time, na reparo ta, kapunto na, sahin ka mo, may mga cellphone ako niyan, and lalo na kung may curfew ordinance, mga guy, please, dahil hindi magpanapaluwasan sa akin nindo, lalo na nauso yung puting ban. Makingani sa puting ban na nagkuha ini, dahil trabaho lang bako itong kinukuha sa laman loob, ng mga puro balita. Kaya sa mga magurang, please, tarapang kita, kung may nangyari, report tulog sa barangay o report sa polis, tanganing action tulog. Kasi, kung dahil kita makikoptilar, ini mga pasaway, magkaroon niya rin dito sa tuya, lalo dito sa Sorgon. Ayan, maraming pasalamat ka mo, taigwa ka mong kapitan na pares kayo ni Cap Jojo Heraldino na talagang umod sa pagsiservisyo. Okay, Cap, salamat nun po. Okay, thank you po sir sa inyong istasyon, and salamat sa time na pigtaon nito, and just maraming aga. Advance Happy Valentine's po. Thank you po. Advance Happy Valentine's, Cap, sa imong bungto sa Bulan, Sorsogon. Marinaldo po, salamat po. Okay, yan po mga tugang, ang satuyang nakaibanan digdi, si Cap Jojo Heraldino, na talagang pasalamatan kita sa pagtao sa tuya aning oras para sa isyu na ito, na birain mo, sarulong ang tuyo ninda, naging ang naiuli ninda apat na kabataan na kunday kay Cap Jojo Heraldino. Inda kung ano na ang kakasadlakan kang mga aki na ito. Di ba? Yan ang pagsisabi ng mga tugang. Yan ang tunay na pagsiservisyo, bakong perwisyo. Tunay na serbisyo na bakong perwisyo. Yan ang pagsisabi na sa mga kabataan, please, isip-isip
Pag-araw kayo yan, mapagal na ang pagsagip. Kaya bago ang mga bagay na yan, isip-isip kaysa pagdating ng oras, magpapasagip. Yan ha? Brain mo kung daing Jojo Heraldino, paano ito? Paano na lamang ito ma-rescue ng mga kaakian? Kung daing sarong Jojo Heraldino na talagang buwis buhay ito mga tugang. Sa totoo lang po, buwis buhay itong pagsagip kang aki na ito. Kung iisipon mga tugang, trabaho ito kang kapulisan, pero trinabaho kang sarong kapitan na sana maging mayor pa ini. Para mas damo pa ining matawaan ning serbisyo. Nan kamo na mga magurang, please pagmangno kamo. Sa bagay, sa partikan mga magurang, nagtatrabaho para sa mga kaakian, para sa futuro kan mga kaakian. Haliun mo na ito mga ama na pagkaaga-tagay tulos ang hanap. Ang ina kay ito, nagtatrabaho sa Masbate. Nagtatrabaho para sa pamilya. Ang ama nagtatrabaho man. Nagbuwa pang akin na tinugutan daw siya. Ini man na recruiter na hinayo pa kang recruiter ka. Aram mo na minor de edad, kinaraw kayo mo pa. Kumita ka lamang. Ha? Kaya dapat sa imo, dahil napigpapadamo ang lahi. Bakla ka naman pati. Pero dilos ubos ano? Dakol kay mga maray na bakla, dakol kay mga maray na kaisipan. Pero ini mga araw kayo na bakla, dahil dapat inipig papahaloy sa mundo. Nakadamay ka kang lahi mo. May mga lahi ka na mga maray, ang potoro. May mga lahi ka, may mga kalahi ka na maray ang kaisipan. Ikaw, ang kaisipan mo, pangraot ng kapwa mo. So mga tugang, inabot na kita kan oras kan pamaarang sa ito yung programa. Isyo ora mismo. Mabalik po kita sa aga. Same time, same place, same station. Bicol TV Sorsogon. Maray na aldaw po at Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Isyu ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV.